Pila-pila na mga debotong gustong makahalik sa imahe ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Kasabay ng dagsa ng mga nananampalataya sa poon, pinaigting din ang seguridad sa lugar. Mula sa Quirino Grandstand, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Pia, mas mahaba-habang oras itong binigay ng mga organizer sa mga deboto para sa pahalik, para yung kanilang pagkakataon na makalapit sa poong itim na Nazareno at makahalik at makapagpunas ng kanilang mga bimpot dala-dala. Pero habang umuusad ang oras ay mas lalo pang humahaba itong pila ng mga deboto na nagsadya dito simula pa kaninang madaling araw. Yan ay binuksan na sa publiko ang pahalik. At makikita mong profile ng mga pumupunta rito, mga pamipamilya, bata, mga maliliit, may mga kababaihan at meron din mga may edad na. Ito yung mga tao na hindi mo usually makikita sa prosesyon mismo, dahil yung prosesyon na talaga magbubuno-buno ang mga deboto ay karamihan ay mga kalalakihan at medyo malakas pa ang katawan. Kaya itong pahalik na ito ay pagkakataon ng mga walang lakas para makipagsabayan sa Huwebes. Ito sila nanay. Nanay, kayo'y deboto talaga ng itim na Nazareno? Hindi po sa totoo lang po. Pero lagi po kami nagsisimba. Pag meron pong pista, nagbibigay po kami ng mga t-shirt tapos yung mga pakain po sa mga deboto. Pero binitbit mo yung iyong maliit na baby? Po, opo, kasi nalaman po namin kanina sa unang hirit na maluwag pa po. Since maaga pa po, bago yung pista, ilang araw pa po. So may chance po kami pumunta ngayon. At salamat na rin sa MMDA dahil dun sa wheelchair, kahit pa paano pagpahinga po ako. Oo, tama kasi maaga rin na Rafi, Pia, sinetap dito yung first aid station ng MMDA, gayon din ng mga NGOs dito para makaagapay doon sa mga debotong nakapila. May mga wheelchair silang diniposito rito at si Nanay, deboto po kayo? Opo. Ilang taon na ho kayong... Matagal na ho. Mga 10 years na. Itong mga pahalik pagkakataon para sa Huwebes, hindi na kayo makikipagbuno o sa Huwebes kayo nasa posisyon? Nasa mas din, tsaka sa prosesyon. Kaya ho ng katawan? Kaya pa naman ho. Kakayanin. Hanggat nandyan si Nazareno. Sige, hindi naman ho sa ako'y intrusive naman at nangingialam masyado. Pero ano hong pinaguhugutan at kayo ay namamanata sa itim na Nazareno? Lahat po kasi ng hinihiling ko, nabibigay naman po niya. Pati mga problema ko nalulutas. Malalaking bagay na hinihiling. Ay naku, malalaki po. Tulad ng mga problema kong mga nalulutas din po. Sa pamagitan po ni Poong Nazareno. Anong pangalan niyo po, Nay? Cynthia po. Hindi lang si Aling Cynthia, Rafi, marami ang kanina pa nakakakwentuhan namin. Mga milagroso na kwento sa kanilang buhay ang sinasabi nilang dahilan kung bakit maliit na bagay daw para problemahin nila yung mahabang pila na ito. At maganda rin, malaking tulong din kasi Rafi na medyo malilim at bagamat nakapayong sila, hindi masyadong exhausting yung init dito sa paligid ng Quirino Grandstand. Earlier ay nagkaroon na rin ng security briefing dito, dagsa dito daan-daang pulis mula sa iba't ibang istasyon, Rafi, at distrito ng NCRPO para bigyan sila ng kanilang final security briefing at binigyan na rin sila ng kanilang deployment. Ang pinakamalaking deployment, Rafi, sa Huwebes ay doon sa Quiapo Church, 2,800 na policemen. Ngayon, maging doon sa ruta ay meron ding mga nakadeploy na undetermined number of policemen sa bawat dadaanan ng prosesyon ng itim na Nazareno. Nakandito na rin yung mga marshal ng MMDA at mismong yung organizer nitong prosesyon para gabayan. Ito nakikita nyo dalawang linya kasi Rafi, bumali na ito sa haba kasi pagka ito diniretso mong pila, abot tayo na hanggang Kalaw, hanggang doon sa makatawid ng Rojas Boulevard. Kaya ang ginawa na lamang para itong mga tao ay nandito pa rin sa loob ng Quirino Grandstand ground ay binali na lamang yung pila. Nag-U-turn sila at habang humahaba, habang tumatagal ang oras ay nadadagdagan pa ang tao dahil nabalitaan nga nila. This is first time kasi this year na paagahin yung pahalik. Hindi nila alam, akala nila kasi bukas pa yung pahalik, pero nung nabalitaan nila sa mga morning show kanina na pwede na pala ngayon, ay siya rin bigla namang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand, Rafi.
Mark, meron ka bang impormasyon kung ano yung average time na paghihintay ng mga nakapila dyan para makarating sila mismo doon sa Poong Nazareno? Sa ganyang haba ng pila, Mark? Sa mga itong oras na to, matagal kasi kanina nga lang siguro mga 1 hour naka-standby tayo bago mag-report yung nasa tapat ko na pamilya sila pa rin yung naabutan ko na nandun, halos hindi umuusad yung pila kanina kasi. Pero bigla kasi, Rafi, yung pagdagsa nila, halos sabay-sabay dumating Kanina, ang pila siguro, yung assistant cameraman natin, isa ring deboto pumila Mabilis nakataka sa kanyang trabaho at nakapila siguro less than 30 minutes. Pero itong haba nitong pila na to, ay siguro, teka, para sigurado natin, ito medyo bandang dulo. Kuya, mga ilang oras na kayo nasa pila? Isang oras na. Isang oras na. And malayo-layo pa. Malayo-layo pa. Oo, mga estimate, mga 1,000 bago kami makarating kanina doon Pero kayo na may nakakangiti at maganda pa naman ang disposition. Kasi may tiwala kami kay Black Nazareno sa tulong niya. Dito kami bigyan ng biyaya. Maliit na bagay yung pilang ito, ha? Oo, maliit lang ito. Kahit isang araw pa. Kasi may tiyaga kami, linaga ka rin Sa Huwebes ba kayo makikipagsabayan pa rin sa posisyon? Depende kung hindi pa makalis. Kaya kasi seaman kami. Nakahintay lang kami ng flight namin. Seaman, first time o taon-taon yung ginagawa? May deboto ako pero first time lang to. Since nga member ako ng Black Nazareno. Salamat to kuya. Yan, Rafi, yung tanong mo, 1 hour na sila nakapila. Yung tinanong ko na yon sila kuya, medyo dulo-dulo pa ng pila yon ha. Mahaba pa, tama siya. Baka nga mahigit pa 1,000 yung tao na nasa unahan ng kanyang pila bago siya makapasok. Doon man lang sa may stage, kung saan papalapit ka na sa Itim na Nazareno para sa pahalik. Rafi. Pero Mark, dahil tuloy-tuloy nga at medyo maaga nga yung pahalik na yan, meron bang mga interruptions yan na katulad ng misa o tuloy-tuloy yan hanggang mamayang hapon hanggang gabi? Anong schedule niyan, Mark? Within the day, walang misa. Ito'y talaga purely pahalik. At ito ay walang oras, walang break, 24 hours. Sabi ng organizer kanina, tuloy-tuloy ito. At kahit na magkaroon ng programa, halimbawa bukas, misa, we're not sure pa kasi yung bukas. Pero itong araw na ito ay talagang nakaalat lang talaga ito para sa technical rehearsal, sa pagsiset up ng mga booth dito, ng security check, puro ganyan pa lang within the day. Wala pa tayo inaasahang misa. Bukas kung magkakaroon, hindi pa rin mahihinto ang pahalik kahit na mayroong programang nagaganap sa grandstand. Patuloy pa rin ang pila na yan dahil yung kanila namang tutumbukin kasi yung paanan ng Poong Nazareno at yung paanan din ng kanyang ng cruise ay nakaharap sa likod ng stage. So hindi makakaabala kung ano mang misa magaganap sa harap ng stage. So tuloy-tuloy na raw yan at mahihinto lamang yung aktual na oras na babiyahin na yung prosesyon ng Itim na Nazareno mula sa Quirino papunta doon sa Quiapo Church. So Rafi. Mark, mukhang specially designed talaga siya na walang interruption kahit na may magkaroon ng misa dahil sa likod nga sila dumadaan. Base doon sa kuha nyo ng inyong video sa likod daraan yung mga deboto pero yung Nazareno ay nakaharap sa mga tao. So pwede pa rin magmisa, Mark. Tama. Tama. Walang hindi magkakaroon ng abalahan sa magaganap na anumang activity o program sa harap ng stage sa anuman ang nagaganap sa likod ng stage. Tama ka, nakaharap ang Poong Nazareno sa Quirino Grandstand, sa tapas sa ground, habang yung kanyang paanan na siya namang pinupunasan ng mga deboto at yung dulo ng paanan ng kanyang krus ay nakaharap naman sa likod ng stage. Hindi kailangan magkaroon ng interruption sa isa't isa dahil nauunawaan ng mga organizer na marami pa ang pupunta rito para magkaroon ng pagkakataon sa pahalik. Kaya hindi nila ito hihinto. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.